Hi guys, good day to everyone. Advice lang guys. Ako yung aking uban guys. Okay lang yan. Don't mind my uban guys. It's part of my old age. Alam nyo guys, saludo ako sa mga magulang na katulad ko, isang OFW na nagtiyaga para sa mga anak. Gaano man kasuwain ng mga anak, basta parte kinabukasan na pwedeng ibigay sa mga anak ng magulang ay kakayanin nila lahat. Yung magulang lang na siguro may magulang na hindi mo sabi na irresponsable sa anak, na kahit ano ng anak hindi sila nagsasakripisyo, kasi ang tawag doon guys, selfish sa mga anak. Ayaw nila na maging magandang kinabukasan ng anak nila. So, tulad sa akin guys na ilang years ko na iniwan yung mga bata, yung mga anak ko. Start nung 5 and 6 pa lang sila guys, iniwan ko na talaga sila guys. Pero iniwan ko sila na may dahilan guys. Hindi ako umalis ng walang dahilan. Dahil sa hirap ng buhay ko talaga guys, grabe. Lahat na yata ng paraan, ginawa na namin lahat, kami mag-asawa. Nagtutulungan na kami, talagang umantong na sa, nagdesisyon na ako na ako'y mag-abroad. Subukan ko ang abroad kahit noon guys, takot na takot ako lawing tawag ng Saudi. Diyos ko po, ako'y takot na takot dyan dahil ang daming balita. So, yung kapitbahay namin guys, talagang inulungan niya ako noon. Tapos in-apply kami doon sa agency niya, kahit yung ang dami kong hindrance doon guys sa pag-apply sa passport. Naloko ako na ilang beses ako naloko sa passport. Nakagasto ako ng malaki noon, pero challenge yun, kaya hindi ako umistop guys. Talagang tinuluyan ko uli. Patuloy pa rin ako nagpatuloy kasi nangarap ako para sa mga anak ko. Kasi kung di ko takot ako na baka lumaki yung mga anak ko na may hingiin sila at gusto mag-aaral ng ganitong eskwelahan na medyo wala akong maibigay ba. Siyempre puro babae anak ko, na parang naawa ko sarili ko. Kaya kinagat ko yung pag-aabroad guys. Kahit yung sabi nila yung kalahating paa ay nakasalalay yan sa ano mo, nakahukay na. So talagang pumasok ako guys. Pumasok ako pagka OFW guys. Sa awa ng Panginoon ay survive naman at least. Lahat ng turo ng TISDA guys, awa ng PIDOS, sinunod ko yan guys. Kasi ayaw kong may mangyari na hindi maganda sa akin, kasi lalo nga sa mga balita-balita, di ba? Ay nagdasalin ako guys na sana mapunta ako sa amo na kayang umintindi sa homesick ng katulong. So sa away ng Panginoon, ako ay nakatanggap ng amo na okay naman. Kaya kong intindihin ang ugali at naintindihan nila ang ugali ko rin. Ibig sabihin nung guys, nakatagpo ka ng mabait na amo. Kasi ikaw ba naman tutagal ka ba naman dito? Dahil kung hindi sila mabait, di ba? May time din na nagagalit sila sa akin. Kasi hindi mo maiwasan yan guys. Sometimes may mali ka. Pag mali mo, mag-sorry ka na lang. Kasi kung hindi mo rin mali, magpaliwanag ka. Diba? Ngayon, hanggat sa lumaki yung mga anak ko, at nauso na rin ang cellphone, parang naging hindi hadlang guys ang makapag-usap ka, makapag-video call ka na sa kanila, makipag-text ka na. Dati noon talaga guys, wala pang cellphone noon. Sa totoo lang, gagawa pa kami ng mga tape record. Tapos ipa-airmail pa namin yun. Abot ng 3 months para din yung cargo. 3 months to 4 months bago dumating ang aming sulat. Tapos pag nag-reply pa sila ng sulat guys, ang haba-haba ng kwento mo, ang reply nila, kakapiranggot lang na paragraph. Ang sakit sa dibdib. Naghahanap ka pa ng karugtong na. Kasi siyempre na-homesick ka. Tapos hindi mo maiwasan, magka-homesick ka. Inabangan ko, ang style ko para hindi ako homesick, kaya binibisi ko sarili ko. Lalo naghawa ko ng maliit na bata. Diyos ko po.
Tapos pag nakita ko na lumaki yung mga bata, tapos naalala ko yung mga anak ko, sabi ko buti pa itong ibang bata. Nasundan ko sila mula maliit hanggang lumaki. Samantala sariling anak ko, hindi ko sila na silayan na lumaki ng ano talaga, kasi siyempre 2 years, every 2 years ang uwi. Makita mo lang naman sila guys. Sometimes ang vacation ko 1 month dahil mura talaga sahod namin noon guys. Kaya habang ako nagluto guys, kwentuhan na tayo. Tapos umabot na sa punto na malalaki ng mga anak ko, alhamdulillah. Sabi ko sa kanila, nak, magsipag kayo sa pag-aaral kasi ayoko yung matulad ka sa akin na iniiwan mo yung magkaroon ka ng pamilya sa sunod. Hindi ko kayo pinagkaitan. Kung magkaroon ka ng pamilya, at least hindi niyo maiwanan ba? Hindi niyo iwanan ng 2 taon, ilang taon. Siyempre, lalaki kayo ng walang magulang. Lumaki kayo ng walang nanay. Only tatay nandyan. Salamat naman sa asawa ko na lagi support ka sa mga anak ko. Ngayon, sabi ko mag-aral kayo mabuti. Kasi yan ay para sa inyo talaga yan. Kinabukasan yan ng mga magiging anak nyo at sa inyo. Di ba? At alhamdulillah, yung isa matatapos na siya ngayon, August 8. So, I'm very thankful na dahil sa pagsisikap ko para sa inyo, at ikaw din ay nagsikap para sa sarili nyo. So, I'm proud of you, anak. Congratulations. Kahit yung nanay mo ay laging wala oras ng okasyon. Pero nung debo mo, nandun ako. Yun lang. Pero like this, graduation, mula kinder, grade 6, high school, ngayon college graduate na rin uli. Hindi man lang kita masalaya na pumasok. Pero proud pa rin ako sa'yo na sana maintindihan mo ang sitwasyon ko kung bakit hindi ako nakauwi. Okay? Kasi kung uwi ako dyan, alanganin naman, wala tayong pang-budget. Wawa ka lang, di ba? Tulad niyan, dahil bayaran natin. So, congratulations anak. I love you so much. Bye-bye.